Nagbigay lang ulit ako ng advice sa inyo, no? Sa paulit-ulit na problemang kinakaharap natin, no? So now, meron ako ditong whiteboard para ma-visualize natin kung ano yung ibig ko sabihin. So, ang problema is hindi nawawala yan. Darating at darating sa buhay natin yan. Magkakasakit ka, magkakasakit ang mahal mo sa buhay, magkakasakit na sa paligid mo, nangyayari yan. Hindi yan mawawala. So now, ang tanong lang, handa ka ba? Equip ka ba doon sa mangyayari? May dalawang way na dapat equip ka. Una, equip ka na makakatulong ka. Pangalawa, equip ka na matatanggap mo yung sitwasyon. Dalawa yun. Kahit sabing exponential or abundance yung iyong blessings, pero nangyari pa rin, meaning, papasok na din yung equip ba yung iyong mentality na tanggapin yung nangyari, sitwasyon. Una, yung isa is sa finances or sa resources. Equip ka ba sa resources? Pag nagkasakit ang mahal mo sa buhay, equip ka ba? Meron ka bang enough money para ipagamot? Or equip ba yung mindset din ng nanay mo or ng kamag-anak mo? Especially sa isa sa mga employees natin na ngayon, supportahan natin, tulungan natin. Okay? Si May. So, yung magulang mo, May, is yan, ask your employees kung ano yung maitutulong nila. Okay? Ayan, now, gusto ko lang ulit remind kayo para dito. Nabanggit ko na ito kay Edshar and gusto ko ulitin sa inyo lahat. At upload ko na rin ito baka sakali yung ibang tao sa internet, dito sa Facebook, videos, share na rin natin. Ayan. Ikaw ito. Ayan, ikaw yan. Okay, medyo malabo lang. Now, again, dalawa yung pagiging equip. Equip yung mentality sa mangyayari kahit paano merong resources ka, nangyari na. Pangalawa, equip ka ba sa resources? Handa ka ba? Naka full tank ka ba para sa mga unexpected na pwedeng mangyari? Okay? So, ikaw to. Ikaw yan. Ito yung mga mahal mo sa buhay, nakapaligid sa'yo. Wait lang. Ay, linawan niya muna natin ito. Yan. Ikaw ito. Ito yung mga mahal mo sa buhay, nasa paligid mo. Ito yung mga third layer na ng iyong connection sa buhay. Connection din ng iyong mga mahal sa buhay. Connect kayo dyan. Now, ikaw ito. Sila yan. Sa paligid mo. Habang dumadaan ang panahon, dapat nagiging solid ka. Nafe-feel yung loob. Yan. Yan yung nagiging equip ka. Ayan. Pag naka-bold na block, meaning equip ka na. Equip ka sa finances, sa resources, at sa mentality. E paano kung ganito ang nangyari? Ganyan ka pa. May mga kaunting laman sabihin natuto ka ng kaut sa buhay. Tapos sila halos wala. May tigka-kaunti din. Ayan. Tapos, somewhere dito sa iyong kamag-anak, sa paligid, nagkameron ng problema. Ito. Nagka-problema to. Now, ikaw yung anong mangyayari? Nagka-problema to. Affected ka. Ikaw yung nasa gitna eh. Ikaw yung kumbaga, kasi pinag-uusapan natin ikaw. Affected ka ngayon. Halimbawa, mahal natin sa buhay. Nagkasakit. Yung mga sitwasyon na hindi natin naasahan, nangyari. Ngayon, anong mangyayari? Okay, meron to ng problema. Hihingi ng tulong sa'yo. E paano ka makakatulong kung pareho lang kayo ng sitwasyon? Hindi mo matutulungan to kung pareho lang kayo kung ikaw to. Make sense? So now, paano mo siya matutulungan kung ikaw mismo, kailangan mo pa din ng tulong? Kaya yung sinasabi ko sa inyo na kaya tayo may paulit-ulit na training. Kailangan maging bold ka. Ito. Ito pang matindi.
Yung problema nito, kamag-anak mo, naging problema mo, syempre, problema mo talaga yan. Kamag-anak mo eh. O pinakang ano mo, relatives mo talaga, o close mo sa pamilya mo, magulang mo, kapatid mo. Ito pa ang matindi. Yung mga connected sa'yo, tulad dito sa office, sa katrabaho mo, kaibigan mo, connected din yan. Lalapit ka din sa kanila. Kung sino man yung mga connection mo. At gusto kita i-remind na may sarili din silang problema. Same as you. May mga kamag-anak din yan. Na nag-i-expect ka sa kanila na matulungan ka, sila, binubold pa rin lang nila yung sarili nila. Pinupuno pa lang, pinifil pa din lang yung loob nila. So, dahil hindi ka equip, ano yung naging impact? Hindi ka makahirapan ka makatulong doon sa nagka-problema ang relatives mo. And hindi mo din matulungan yung sarili mo. Stress ka ngayon. Nahirapan ka ngayon. Kaya tayo may mga trainings, may mga WPI tayo sa office na dapat ina-apply. Kasi kapag hindi mo kasalanan, hindi kasalanan ng kahit sino, hindi ka may kasalanan yan. At gusto ko lang sabihin sa iyo na itong mga nilapitan mo, kaibigan mo na to, o kakilala mo, kawork mo, kung sino pa man yan, hindi kanila responsibilities. Medyo masakit yung word ha, pero yan yung reality. Okay? Pero ito naman mga to, hindi naman masamang tumulong sa iyo kung nag-aas ka. Okay? Basta yun, hindi labag sa loob. Kasi, okay din yung tumulong. Again, ang pinakamasayang tao ay ang tumutulong. Okay? Pero, pag humingi ka ng tulong, dapat hindi ka mag-expect kasi ikaw yung may problema eh. Sila may mga kanya-kanya din problema. Kaya ang pinaka-the best way nito, tulungan mo yung sarili mo, punuin mo to, para pag nangyari ulit, o may mangyaring ano, marami kang may bibigay. Pag may binigay ka ditong tulong, kung finances man yan, mentality man yan, prayers man yan, madami kang mababawas. Pwedeng mabawasan, pero mafe-feel ulit yun. Kasi alam mo na yung gagawin. Mapupuno mo ulit yan. Instead, ganito pa yung best na gawin. Once na mapuno ka na, mentality, resources, i-share mo din sa iba. Ayun din yung ginagawa ko. Hanggang ngayon, pinupuno ko rin ang sarili ko, pinupuno ko ng pinupuno para makapag-share din ako sa iba para maging puno din sila. Tulad sa magulang ko, halimbawa ko, instead na, karamihan kasi sa atin, tumutulong tayo, puro ano lang, external, yung baga, puro reactive. Panandalian lang yung solusyon. Instead na tulungan mo, finances lang, yes, maganda yon, pero hindi maganda na paulit-ulit yun. Turuan mo kung paano. Tulad sa instead na bigyan mo ng ulam, isda, turuan mo mamingwit or manghuli ng isda. So, hindi ka naman problema sa kasi marunong na sila manghuli ng isda. Now, ito naman, instead na finances lang ituro mo, turuan mo paano mapalapit sa Panginoon, paano ayusin yung lifestyle para maging mahaba ang buhay. Huwag kumain ng mga nakakamatay, mabilis makamatay. Mag-exercise. Turuan mo ng skills. Tamang mindset. Paano mag-isip. Para mapuno din sila. Hanggang sa maipapasa din nila na maipapasa sa iba yun. Hindi mo nga magagawa sa kanila yan hanggat ikaw, kulang pa din. Gigets nyo? So, tapos ito, domino effect yan. Kasi nakita nitong mga hiningan mo ng tulong, nagka-problema din sila, ano din ang gagawin nila? Nagka-mentality sila na humingi din ng tulong na sa iba. Which is hindi naman masama yun, kung talagang ano. Pero, again, sisimula yan sa'yo. Ikaw mismo. Kaya hindi puro reklamo, puro madali kasi tayo na sa instant yung instant results. Kumbaga, instant gratification. Gusto natin feeling good ngayon. Hindi natin iisip yung in the future.
pwede namang sabay, feeling good nyo, at the same time, hindi na compromise yung future. So, may ganung paraan. Okay? Karamihan sa Pilipino, kaya nagiging ng Pilipinas, yan, dahil sa ganyang mentality, and, masyadong weak ang ating mga mindset. Kulang sa skills. So, yun lang, and hopefully nakatulong ito at maliwanag ito sa inyo. Again, and thank you so much.